Natin ngayong umaga si Fire Officer 3 Kenneth Medrano at kanyang mga kasama. Magandang umaga po, sir. Yes, ma'am. Good morning po. Ano na po ba, ma'am? Maliwanag po, sir. Maliwanag, sir. Kwentuhan nyo kung ano pong nangyari dito sa pagsagip nyo sa isang ginang. Yes, ma'am. Actually po, galing po kami nag-roving, nag-section po hanggang sa pag-check po ng water level ng mga tulay. Nakipag-coordinate pa po kami sa NDRRMO ng Kasiguran. Tapos, mga alas 6, ma'am, nakabalik na po kami sa station. Hindi pa po kami nakakababa ng fire truck. Dumapit po sa amin yung isang lalaki, yung kapalit po ng mga anak na kailangan na daw po ito dalhin sa hospital. Sabi po ng hepe ko, sige, dalhin nyo na, mabisan kayo. Tapos, ma'am, nung nakasakay na po yung mga namin, ma'am, nakasakay na po yung mga anak, hindi pa po nakakalayo. Yun na, sinabi ng mga kasamahan ko na sandali, baka pwedeng dahan-dahan. Tapos, maya-maya konti, sandali, baka pwedeng pakibilisan. Ganun man yung istorya. Tapos, maya-maya, ipapahinto na naman, sir, sandali, lalabas na yung bata. Hindi ko na po alam yung gagawin ko, sandali ka ako. Kung ihinto ko yung truck, tapos, wala naman masyadong malakas yung ulan, malayo pa kami sa hospital, almost 7 kilometers kasi, ma'am. So, ang nangyari ka ako sa katabi ko, bok pa ako. Ito nang bali dyan sa Wangwang. Dire-diretso ko na itong pagdadrive ko sa hospital. Tapos, ma'am, nung pagdating po namin sa hospital, dala yung truck, nagtataka sila. Hey, sir, anong meron? Malakas naman yung ulan. Bumabagyo, wala namang sunog. Sabi ko po, ay, nanganganak yung may dala po kami mga anak, kami na po nag-atid. Ay, hindi dyan ang daan, sir. Dilipan nyo dito sa kabila. Kung saan po, direct na po sa emergency room. Then, nung pagbukas ko po ng pinto, dala-dala na po yung wheelchair ba yun? O stretcher. Sinabi ng kasama ko na sa loob, ma'am, nanganak na, sir. Nakalabas na po yung bata. Ayan na. So, dali-dali na po tumakbo yung nurse para asikasuhin po yung bata para maputol po yung pusod. Ayan. Sir, hanggang sa nag-deliver po namin ng maayos na po. Ganun po. Teka, sir, babae ba o lalaki yung pinanganak? Ma'am, malusog na lalaki, ma'am. Sorry, mga senior ko na po. Mga bombero na po yung nagbigay ng pangalan. Ano pong pangalan? Rough, kinuha sa word na paeng, tapos yung fire, ma'am, kinuha sa fire truck. So, rough fire po yung pangalan ng bata, ma'am. Opo. Anong pangalan? Sorry po? Rough fire, ma'am. Rough fire. Talaga naman, ha? Talaga Yes, nakabuo kayo ma'am. ng pangalan. Okay, Yes, ma'am. so sir, paano yan? Ninong na kayo ng batang ito? Yes, ma'am. Actually, ma'am, ganun na nga po. Kasi kagabi, dumating yung bata. Talagang unang dinala sa fire station, ma'am. Ayan, so sabi nung mga kasamahan nila, sir, gusto niyo kayo na magiging ninong at ninang. Ganun na nga po. Yes, ma'am. Tama po kayo dyan. Okay, sir, no? So, ito ba yung unang pagkakataon na may na-encounter ka yung ganito? Kasi, syempre, pag bumbero ka, iba-iba talaga yung mararanasan mo. Hindi ka lang nakafocus na patayin yung apoy. Pero iba't ibang cases ang mararanasan mo, lalo na kapag may ganitong bagyo. Ito ba yung kauna-unahang pagkakataon na nangyari na rin ito in the past? Ma'am, nangyari na in the past, pero sa fire station ng Kasiguran, ma'am, first time, ma'am. First time na din po may nanganak sa truck ng Kasiguran. Yes, ma'am. So yun po, sir, una talagang kahanga-hanga, ang mga bumbero talagang importante ay laging handa. Yes, ma'am. Kailangan po natin yun, ma'am. And well-trained naman po yung mga kasamahan natin. Kahit ano pong sakunang dumating, nakahanda po tayo. Opo. Okay, sir. So ano pa po ang mga ginagawa natin ngayon sa inyong area dyan? Tanungin ko na rin po, ano rin po yung mga paghahanda o ginagawa ninyo dyan? Ma'am, sa ngayon, ma'am, dahil pa na po yung bagyo, pero andyan pa rin po, nakaready pa rin po. Actually, ma'am, nandito po ako ngayon nakadeploy sa cemetery.
Po, Bian 1 Cemetery po, for Upland Kaluluwa po namin. Kasama po sa task po namin yan. And maya-maya po, nag-send po rin po kami ng mga report para sa ganun may ma-define po yung mga natin, agency natin. And kasama ko din po ma'am, yung mismong nandun sa loob na nagpapaanak. Ay, hindi pala nagpapanak, mali yata yung term. Kasi wala kasi nurse sa ako namin ma'am, ay sa group namin. So mga teacher na bombero po ang nandun. No? Baka gusto niyo din po makausap ma'am, may interview po. Okay, sir. Opo, hello po sa kanilang lahat. Sir, samantalahin ko na rin yung pagkakataong ito, no? Kapag holiday na ganito, marami umaalis sa kanilang mga tahanan. Minsan baka naiwan, nakasaksak itong mga appliances nila. Ano po ang maipapayo niyo po sa kanila para maiwasan ang sunog? Yes ma'am. Sana po, kung lalabas po tayo, sana wag natin iwanan yung mga nakasaksak na mga appliances natin. Ano po, mas maganda siguro, mas patay na natin yung mga switch. Sa ganun, nakatipid pa po tayo, nakaiwas pa po tayo sa sunog. Ano po, sa mga kababayan natin dyan, sa mga tagapakinig po ng Abante, yun po, napaka-simple lang po yung instruction na yun para makaiwas po tayo ng sunog. Okay, maraming salamat po, sir. Una, saludo po kami sa kabayanihan ninyo. Hindi nyo lang, pati na inyong mga kasama, at salamat din po sa paalaala sa ating mga kababayan na kahit po kayo ay umaalis dahil siyempre pupunta tayo sa mga sementeryo, importante pa rin na mag-ingat dahil nakakatakot baka biglang magkaroon din ng sunog. So sir, mag-ingat po kayo.